namin. Konting backstory lang po. Hindi naman kami mayamang pamilya. May maliit na tindahan lang kami ng meriendahan na nasa kanto, kaya sapul na sapul namin yung mga customer na dumaraan. Ginagawa rin namin content yung aming tinda at pang araw-araw na buhay at diskarte. At kahit papano ay nakakatulong din yun sa aming gastusin. Bilang nagsisikap nga kami sa buhay at busy sa trabaho, wala na kaming oras para sa sarili namin at mag-relax. Hanggang sa isang February ay naisip namin ni Mrs. na baka pwede naman kaming mag-date muna. 2023 ito nangyari. Pinakisuyo muna namin ni Mrs. yung mga bata sa mga magulang ko, habang kami naman ay nag-rides papunta sa Kaibiyang Tunnel. February 14 yon ng umaga. Magkaangkas kami sa motor. Maaga naman kaming nakarating sa tunnel. Bandang alas 6 ay nag-ride na kami. Kaya mga alas 9 ay naroon na kami at nagpipicture-picture. Kumain kami sa kalapit na kainan, tapos huminto sa isang resort sa Nasugbu. Okay naman ang overall na experience namin doon. Masaya kami sa Valentine's date namin ni Mrs. Nagsimula lang ang kababalaghan noong pauwi na kami kinagabihan. Siyempre dumaan uli kami sa tunnel. Medyo madilim pala roon kasi wala siyang mga ilaw. Ewan ko lang ngayon kung meron na. Basta noon ay mga reflector lang yata sa gilid ang nagbibigay liwanag doon, tsaka mga taillight o headlights ng ibang sasakyan. Hindi naman ganoon kahaba yung tunnel, pero nung dumaan kami roon, parang may kakaibang naganap. Parang humaba yun ng husto at na-stretch pa nga habang umaandar kami. Bigla ring nawala yung ilang sasakyan na kasabayan namin. Kami na lang ang naroon. Takot na takot si Mrs. pero nagkukunwari akong okay lang. Sabi ko ay huwag niyang pansinin ang nangyayari dahil binibiro lang kami ng mga nakatira doon. Kaso umiiyak na si Mrs. Iniisip niya yung mga anak namin. Kawawa naman daw kung mawawala pareho ang mga magulang. Biniro ko siya at kako magpapaiwan na lang ako sa Kaibiyang at siya na lang ang umuwi para naman may nanay pa yung mga bata. Lalo siyang umiyak. Dapat daw ay magkasama kaming umuwi. Huwag na raw akong magbiro ng ganoon dahil baka totohanin na siya na lang ang makauwi. Kinilabutan din naman nga ako sa naisip ko, kaya napadasal na lang ako. Kinausap ko na rin yung maligno o anumang elemento na naglalaro sa amin noon. Kasi halos kalahating oras na kaming nasa loob ng tunnel. Sabi ko, pagpasensyahan na kami kung may nagambala kami o may nagawa kami na hindi nila nagustuhan. Nagse-celebrate lang kami. Sabi ko, Valentine's Day kasi. Ibigay na kako nila sa amin ng gabing yon. Regalo ba? Si Mrs. kinuha na yung rosaryo na nakabitin sa may side mirror. Nagre-recite ng mga misteryo. Tapos biglang tumahimik. Nawala lahat ng tunog sa paligid. As in yung parang nakamute. Lalo kaming kinabahan. Si Mrs. pinupukpok na yung likod ko. Tapos yumakap ng mahigpit sa akin. Kasunod noon, biglang may sumulpot na pamilya ng unggoy sa harapan. Kaya napapreno ako. Pagpreno ko, narinig ko yung ingit ng gulong. Pagkatapos ay bumalik na nga ang lahat ng tunog sa paligid. Nasa labas na kami ng tunnel. Yung mga unggoy ay diretso nang tumawid sa kabilang side ng kalsada. May nakita pa kaming mga nagpipicture kahit na gabi na. Doon na kami huminto at naupo sa isang tabi. Iyak nang iyak si Mrs. Ako naman ay panay pasalamat sa Diyos dahil sa wakas ay nakalabas na kami sa tunnel. Hindi rin naman kami nagtagal at bumiyahe na uli. Bago umuwi ay huminto muna kami sa labas ng isang simbahan at nagpasalamat uli sa Diyos. Nagtatawanan na kami nung malapit na kami sa bahay. Sabi ni Mrs. ay unforgettable ang Valentine's date namin dahil napaaga ang Halloween special. Good morning o good evening sa inyo. Taga rito po ako sa Cavite. Noong 2024
ay namatay ang live-in partner ko na si Tristan dahil sa road accident. Ikakasal na dapat kami nun, kaya talagang gumuho ang mundo ko. Yung apartment namin na laging maaliwalas at masaya, bigla na lang naging malamig at malungkot. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula uli, lalo pa at halos 5 taon din kami ni Tristan. Kahit wala na siya, lagi ko pa rin kinakausap ang picture niya sa phone ko. Sinasabi ko sa kanya yung mga ganap sa bawat araw ko. Sinasabi ko rin na sobrang namimiss ko na siya. Hanggang isang araw, nakaramdam ako ng kakaiba. Nakaupo lang ako noon sa gitna ng kama namin. Hindi ako nakasandal sa headboard. Tumitingin-tingin ng mga pictures namin sa phone ko. Nagulat ako kasi bigla kong naramdaman na may malamig na hangin na dumampi sa akin. Yung pakiramdam na parang kumot ng hangin na bumalot sa akin mula sa likod. Tapos nanatili lang na nakapatong sa balat ko. Nagsitayuan yung balahibo ko at napamaang ako. Hindi ako makakilos habang nakatitig sa phone ko. Nasa screen ang solo picture ni Tristan. Ang background niya ay medyo madilim kasi gabi kinuhanan yung picture na yon. Kaya naman nakita ko talaga na may nagre-reflect sa salamin ng screen. Tumabi yun sa mukha ko na nagre-reflect din doon. Hindi ako pwedeng magkamali. Mukha ni Tristan yung nakita kong sumalamin sa screen. Malabo pero sigurado akong mukha niya talaga yun. Lalo akong nangilabot pero sinabayan din yun ng lungkot. Nalunod na naman ako sa pagkamiss ko sa kanya. Buong gabi akong umiyak nun. Kahit nung mga sumunod na araw at gabi ay walang humpay ang iyak ko. Naiisip ko, nakasama ko si Tristan sa unit namin. Pero parang hindi naman. Bulto na lang kasi niya yung nandoon. Bulto na laging yumayakap sa akin ng halos buong araw. Ang nangyari, tuloy-tuloy akong nabaon sa malalang depresyon. Hindi na ako makakain at makatulog ng maayos. Napilitan na rin ako na mag-leave sa trabaho kasi wala na akong focus. Sinasabihan ako ng mga magulang ko na umuwi na lang muna pero tumatanggi ako. Ayokong iwan yung apartment. Hanggang isang araw ay dumalaw yung mama ni Tristan, si Tita Eileen. Gusto lang daw niya akong kamustahin kasi naging close din kami. Sinalubong ko siya sa may gate. Pinilit kong ipakita na maayos lang ako. Agad ko rin siyang niyaya papasok. Pero pareho kaming nagulat nang buksan ko yung pinto. Bigla na lang kasing may malakas na hangin. Umihip yun palabas. Napaatras si Tita Eileen. Sumilip siya sa loob ng pinto. Tapos bigla na lang yung nagsara ng pabalibag. Agad ay hinila niya yung braso ko. Ramdam kong nataranta siya nun. Pumunta kami sa labas ng gate. Kinausap niya ako ron. Una, tinanong niya ako kung may nararamdaman ba akong kakaiba sa apartment. Tumanggi ako nung simula pero nag-usisa talaga siya. Namalayan ko na lang na nabanggit ko nang nagpaparamdam nga sa akin si Tristan. Sinasamahan ako ng kaluluwa niya doon sa apartment. Umiling-iling si tita. Huminga siya ng malalim. Tapos may sinabi siya sa akin na kinagimbal ko. Hindi si Tristan ang kasama ko sa apartment. Hindi niya alam kung ano yun. Pero itim na nilalang na parang usok. Nakita niya nung sumilip siya sa pinto. Maganda raw kung umalis na ako agad bago pa may mangyaring masama sa akin. Hindi ako naniwala kay Tita Eileen nung una. Pinipilit ko talaga na si Tristan nga yung kasama ko roon. Kaya naman pinaalala niya sa akin na wala na yung anak niya. Patay na si Tristan. Mabuting tao si Tristan, kaya siguradong sasalangit siya. Ang kailangan ko na lang daw gawin, ipanatag ang sarili ko para makamove on. Sigurado rin naman kasing yun din ang gusto ni Tristan para sa akin. Mahirap man para sa akin, ay sinunod ko ang sinabi ni tita. Umalis ako sa apartment. Umuwi ako sa amin. Pagkalipat na pagkalipat ko rin, ay unti-unti nang bumuti yung pakiramdam ko.
sumigla na ako uli. Unti-unti ko nang nababawi ang dating buhay ko. Magandang araw po. Matagal na akong fan nitong channel at ito ang first time na magpapasa ako ng kwento. Magustuhan niyo sana. Patrick ang pangalan ng pinsan ko. Close na close kaming dalawa. Paano ba naman kasi? Halos magkaedad lang kami. Lamang lang ako ng 4 na buwan sa kanya. Noong elementary ay magkaklase din kaming dalawa kaya sabay kami lagi umuwi. Nung tumuntong kami ng high school, doon na kami nagkaiba ng pinag-aaralan. Bale, lumipat kasi sila ng bahay kaya doon na rin siya nag-aral sa may malapit sa kanila. Kahit ganoon ay madalas pa rin kaming magkita. Sinusundo niya ako ng motor niya tapos dumadayo kami ng bilyar sa kung saan-saan. Ako ang pinaglalaro niya kasi sa aming dalawa ay ako yung mas magaling magbilyar. Siyempre kanya naman yung pusta. May mga pagkakataong talo pero madalas pa rin naman ay nananalo kami. Hanggang lumaki kami ay sobrang close namin ni Patrick. Sabi ko nga sa kanya, para ko na siyang kapatid. May trabaho na kami nung lagi siyang nagkukwento ng tungkol sa mga nagiging girlfriend niya. Matindi magmahal si Patrick. Bigay todo talaga. Kaso may mga pagkakataon na sobra na rin siguro. Minsan kasi ay naaabuso na rin siya ng mga nagiging girlfriend niya. Meron siyang pinakilalang girlfriend sa amin. Faye ang pangalan. Nung pinakita niya sa akin ang picture, ay nagulat ako. Sobrang ganda naman nung babae na yun. Mukha siyang artista. Biniro ko nga si Patrick kasi sabi ko baka ginayuman niya yung babae. Simula noong naging girlfriend niya itong si Faye, naging sobrang bihira ng pagkikita namin ni Patrick. Lagi siyang nandoon sa bahay ng babae. Tinanong ko nga si tita, yung nanay ni Patrick, at sabi nito ay 1 buwan na raw hindi umuuwi. Dumadalaw lang kapag kumukuha ng damit na gagamitin niya. Mga 8:00 ng gabi, nakatambay ako sa labas ng bahay namin nang makita ko si Patrick na bumaba sa tricycle. Sinalubong ko. Nanghihina siya. Para siyang may lagnat dahil sa init ng balat niya. May sinabi siya sa akin. Nakatakas lang daw siya. Si Faye daw ang may gawa nito sa kanya. Bigla niyang hinubad yung damit niya. Nagulat ako kasi merong mga marka ng kung anong orasyon yung buong katawan niya. Tadtad hanggang sa likuran. Sinugod namin siya sa ospital pero sabi ng mga doktor, hindi raw nila mahanap kung anong komplikasyon meron si Patrick. Namatay si Patrick kinabukasan. Pinuntahan ng mga pulis yung bahay ni Faye. Malaki yun at halatang merong kaya ang pamilya niya. Wala nang taong inabutan doon yung mga pulis. Pero nung halughugin nila yung buong bahay, ay natuklasan nila yung isang basement na naglalaman ng sikreto kung ano ang nangyari kay Patrick. Meron palang kulto itong sila Faye. Naiwan pa yung mga gamit nila doon sa basement, pati yung rebulto ng demonyo na sinasamba nila. Hula ng mga pulis ay ito raw ang nangyari. Maaaring ginagamit nila yung katawan ni Patrick para sa orasyon at balak nilang gawing alay ang buhay nito para doon sa sinasamba nilang demonyo. Pati yung labas ng bahay ay hinukay din nila. May nahanap silang mga bungo ng tao na nakalibing sa bakuran. Hanggang ngayon ay hindi pa rin namin alam kung nasaan na ba si Faye. Malamang ay nasa malayo na itong lugar. Hinayaan na lang ng pamilya namin. Pinagpasa Diyos na lang namin ang hustisya para kay Patrick. Hello at good morning po. Ako po si Janet. Taga rito ako sa Zamboanga del Norte. Noong 2026 po ay nagkaroon ako ng boyfriend. Tawagin na lang natin siyang Benji.
Office worker siya noon sa isang mall. Pero galing pa talaga siya ng agusan. Napadpad lang siya sa amin para maghanap ng trabaho. Ako naman ay server sa isang kainan na malapit sa mall na pinapasukan niya. Suki sa kainan si Benji, kaya madalas kaming nagkikita. Ayos naman ang mga unang buwan ng relasyon namin. Masaya naman kami. Madalas kaming lumabas para gumala. Panay picture din kami. Tapos pinopost sa Facebook namin. Isang gabi ay lumabas uli kami. Papunta kami noon sa isang fast food. Naglalakad kami sa sidewalk. Doon ko naramdamang may nagmamasid sa akin. Kaya lumingon ako. Nagtaka ako kasi bigla na lang may babaeng lumapit sa akin sa likod. Saktong paglingon ko ay sinampal niya agad ako. Sunod ko na lang na napansin na nakabalandra na ako sa may bangketa. Nakita ko yung babae na lumalakad palayo. Si Benji naman ay taranta akong inalalayan. Hindi ko masabi kung ano yung nangyari sa akin nun. Basta sigurado agad ako na may kakaiba sa sampal na yun. Hindi yun malakas, pero natulak ako patumba. Uminit din yung kaliwang pisngi ko na tinamaan. Tapos umikot yung paningin ko. Nahilo ako. Hindi nga nagtagal ay unti-unti nang dumilim ang paningin ko. Dinig ko pa noon na natataranta akong tinatawag ni Benji. Pero kalaunan ay nawalan din ako ng malay. Sunod ko na lang na namalayan ay nasa bahay na ako. Si mama at yung dalawa kong kapatid lang ang kasama ko. Wala si Benji. Ang sabi nila hinatid lang daw niya ako. Tapos umalis na. Nakahiga ako sa kama ko. Todo yung panginginig ko nun. Parang nagkakahalo yung init at lamig sa loob ng katawan ko. Napakakatiri ng balat ko. Simula sa muka, sa balikat, sa mga braso, kahit sa likod at mga binti. Alalang-alala si mama. Napakapula na kasi ng balat ko. Para na raw talaga akong lechon kung titignan. Kaya nakapagpasya si mama na magpatawag na ng albularyo. Yun nga lang, wala kaming kakilalang magaling na manggagamot. Kaya naghanap pa yung mga kapatid ko. Habang naghihintay, ay unti-unti na akong nawawala ng pag-asa. Sigurado kasi ako na may kasamang sumpa yung sampal ng babae. Hindi malabong ikamatay ko yun pag nagkataon. Hanggang sa sumapit yung 2 araw. Hindi pa rin kami nakakahanap ng albularyo. Pero nagtaka kami kasi unti-unting bumubuti yung pakiramdam ko. Natigil yung pagkahilo at panginginig ko. Umayos na rin yung balat ko. Ayaw nga lang magpakasiguro ni mama, kaya nagpatawag pa rin siya ng albularyo. Nung makahanap na kami, ay kinumpirma noong manggagamot na sumpa nga ang tumama sa